ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Tay! Anak, nandiyan ka na pala. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Kanina pa kayo? Kadarating ko lang. Bakit late na kayo? May dinaanan pa kasi ako. Saan po? Sa may… Bakit parang di nyo alam? Basta. Tay, pumunta na naman kayo sa opisina, no? Hindi ah. Tay, masamang magsinungaling. Bakit ba? Napadaan lang ako sa malapit doon. Tay, Oo na nga. Tinignan ko lang naman kung pauwi ka na. yun ba ang tiningnan nyo? Oo. Tay? Ano ba naman anak? Ang dami mong tanong. Ano ba to? Interogasyon? Kayo nga lagi akong pinupuntahan sa opisina ng di ko alam eh. Ano yun? Investigasyon? Sinecheck lang kita. Tay, nasa opisina lang ako. Ano pa bang pwedeng mangyari sa akin? Saka ang dami ko namang kasama doon. Yun na nga. Baka may nangungulit sa'yo doon. Yung boss ko po. Nililigawan ka ng boss mo? Tay, babae ang boss ko. Ano? Babae ang nanliligaw sa'yo? Tay, hindi siya nanliligaw. Kinukulit niya po ako para matapos agad yung trabaho. Ah, trabaho pala. Pero mali naman yung kulitin ka. Pagsabihan niyo nga po. Ha? Pwede ba yun? Kayo tay, desisyon niyo yan. Naguguluhan ako anak. Binibiro ko lang kayo. Ikaw talaga. Kasi naman tay, imbis na ipinapahinga niyo yung oras pagtapos ng trabaho niyo, pupunta pa kayo sa opisina para mag-check. Ayos lang po ako, magtiwala na lang kayo sa akin. Sa'yo may tiwala ako. Sa mga nasa paligid mo, wala. Grabe ka tay, ano to? Lahat ng tao wala kang tiwala. Yung mga mukhang di katiwa-tiwala lang. Paano nyo naman nalalaman na di ka tiwa-tiwala? Kapag lumalapit sa'yo. Grabe naman tay, lahat ng lalapit sa akin hindi ka tiwa-tiwala. Parang ganun. Gusto niyo po ba layuan ako? Yung para akong may nakakahawang sakit? Ha? Hindi naman. Anyway, may dala po akong turon para sa inyo. Alam ko. Ay, ibig kong sabihin, gusto ko yan. Ay, tay. Oh, bakit? Wala po. Nasaan na yung turon? Eto po. Wow, mamaya ako nakakainin ha. Maghahapunan na tayo maya-maya eh. Opo, ano po bang ulam? Paksiw na pata. Wow, panghandaan yung ulam ah. Oo, handa ni paring Toti yun. Bakit umuwi agad kayo? Tapos na yung birthday? Nagpaalam na agad ako. Alam mo naman na hindi ako umiinom. Ikaw talaga, tay. Baka pulutan nila yung inuwi mo ah. Hindi ah, ipinagbalot talaga ako ni Maring Cora. Para sa'yo nga daw. Ay, ang bait talaga na mag-asawang Mang Toti at Aling Cora, no? Oo, Sana ako din pagdating ng araw. pagdating ng araw ano? Wala, tay. Ibig kong sabihin, pagdating ng araw, makapagluto din ng paksiw na pata. Yan ba talaga ang ibig mong sabihin? Hindi ba pag-aasawa? Si tatay, kung ano-ano naiisip. Kumain na nga tayo ng paksiw na pata para makain na natin yung turon. Ha? Oo nga. Papadudot, ramdam na ramdam mo si tatay. Alam ko ang mga gusto niyang sabihin. Kahit naman tahimik siya, mas madaming sinasabi ang kilos niya. At yon ay ang huwag muna akong magkaka-boyfriend. Hindi naman bago ang sitwasyon ko at marami pa ang katulad ko, pero ang hirap pala pag ikaw mismo ang nasa sitwasyon. Mahal ko po si tatay, papadudot, at ayokong sumama ang loob niya at lalong ayokong sumama ang loob niya sa akin, kaya ingat na ingat talaga ako sa kilos at pagsasalita ko na maaaring mapunta sa usapang pag-aasawa o pakikipagrelasyon ang usapan. Minsan ay gusto ko siyang tanungin ng diretsyo, pero naduduwag talaga ako sa takot ng magiging reaksyon niya. Pero papadudot,
Alam ko din sa sarili ko na tumatanda na ako at hindi ko nga po alam kung magkakaanak pa ako. Pero pangarap ko po ang magkaroon din ng pamilya. Kaya kahit sobra-sobra ang pagpaparamdam at alam kong mahal ko na si Onad ay pinaglalabanan ko ang damdamin ko para lang huwag sumama ang loob ni tatay. Napakahirap, Papa Dudut. Mildred, Oh, Onad. Bakit? bulaklak oh. Lagay ko na sa table mo ah. Huy, ano ka ba? Nasa trabaho pa tayo. O ano naman, inabot ko lang naman yung bulaklak. Sige, salamat. Tara, Ha? Saan? mag-lunch tayo. Lunch? Anong oras na ba? 12:00 na. Naku, ano ba yan? Nawala na naman ako sa sarili ko. Nakalimutan ko na naman yung oras. Kaya nga nandito ako eh. Anong ibig mong sabihin? Nandito ako para i-remind ka sa mga kailangan mong maalala. Ikaw talaga? Tara na, kain na tayo. May bagong bukas na restaurant sa tapat. Naku, wag sa labas. Tatawid lang naman tayo, hindi tayo magagahol sa oras. Hindi yun. Bakit tayo mo sa labas? Basta. Sige, sa kantin na nga lang tayo. Naku, wag din doon. Delikado. Ha? Bakit delikado? Ibig kong sabihin, may baon kasi ko, kaya dito na lang ako kakain. Ah, ganun ba? Mabuti pa dito ka na din kumain. Pero wala akong baon eh. Hintay mo ako, bibili lang ako. Wag na, madami akong binaon kaya hati na lang tayo dito. Talaga? Oo nga, halika na. Naku, salamat ah. Ano ba, madami naman to, hindi ko mauubos. Luto mo? Luto ni tatay. Patingin nga. Aba, mukhang masarap ah. Oo, masarap magluto si tatay. Sana makilala ko na tatay mo, no? Bakit naman? Para malaman niya kung gaano ako kasincere sa'yo. Tumigil ka nga, baka may makarinig sa'yo. Ano naman? Totoo naman yung sinasabi ko. Minsan di ko alam kung seryoso ka nga o nagbibiro. Palabiro ako pero sincero. Tsaka seryoso ako sa'yo. Hoy, ano bang sinasabi mo? Wala pa tayong relasyon, no? Kailan mo ba kasi ako sasagutin? Ay, Onad. O bakit? Seryoso ako. Sige, diretsahang tanong. Kahit ano sasagutin ko. Sana ako rin sagutin mo. Pwedeng wala na munang pagpapakyut? Sorry. Ano ba yung tanong? Bakit ako? Ano? Bakit ako ang nililigawan mo? Mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. 6 na taon, pwede mo na akong panganay na ate o kaya tita. O pwede rin girlfriend. Hay nako, ano ngang sagot? Ang may sasagot ko lang sa tanong mo, mahal kita. Ang pag-ibig walang pinipiling edad. Pero ang dami dyan, bakit ako? Bakit hindi ikaw? Ay, binabalik mo lang yung tanong eh. O sige. Ang sagot ko kung bakit ikaw, kasi ikaw at ikaw lang. Sumeryoso ka nga. Kung sakit ang pagiging seryoso, malala na sakit ko. Seryoso ko. Seryosong seryoso. Ay nako. O napabuntong hininga ka pa. Anong sagot? Mahal mo rin ba ako o ayaw mo talaga sa akin? Onad. Mildred, naghihintay ako. Hindi ko sigurado kung paano ko matatanggap yung sagot mo sakaling hindi ko magustuhan pero maghihintay ako. Onad, hayaan mo munang mag-isip ako. Oo naman, syempre bibigyan kita ng oras mag-isip. Hindi kita mamadaliin. Kahit ang tagal ko nang nanliligaw sa'yo, maghihintay pa rin ako. Salamat. Nako, kumain na nga tayo. Mahal ko na po si Onad, Papa Dudut. Natatakot din ako na mawala siya at ayokong mawala siya. Alam kong ramdam din naman ni Onad na mahal ko siya. Yun nga lang ay may balakid sa pagsagot ko sa kanya. Hanggang kailan baka kaya ni Onad ang maghintay? Sana nga ay mahintay niya hanggang sa maging handa na ako. Maging handa na akong sabihin kay Tatay Papa Dudut. Malaki pa ang guilt ko kasi nagsisinungaling ako kay Tatay.
Sinasabi ko sa kanya na walang nanliligaw sa akin. Pero sa totoo ay malaki na ang pagkakagusto ko kay Onad. Isang araw ay para akong binuhusan ng malamig na tubig at naglalakad kami ni tatay pauwi. Sinundo niya ako sa opisina ng biglaan. Pero wala namang nangyayari dahil wala si Onad noong araw na yon kasi pinadala siya sa Pampanga para may asikasuhin sa branch ng kumpanya namin. Mabuti na lang kasi para akong muntik ng matinik ng malaki pero nailuwa ko kaagad. Nasalubong namin si Wen na isang kapitbahay. Papadudot noong makasalubong niya kami ni tatay ay bigla niya akong binati ng congratulations. Nagulat kami ni tatay kung para saan yung pagbati niya. Siyempre hindi mapakali si tatay kung hindi niya malalaman kung bakit siya bumati ng ganon. Kaya tinanong niya si Wena at sinabi na masaya daw siya na may boyfriend na ako. Papadudot kung si tatay nagulat mas lalo ako kasi wala pa naman akong boyfriend. Sinundan pa niya na nakita niya daw kami na magkasama papunta sa restaurant. Bigla akong pinagpawisan, papadudot. Totoo ang sinasabi niya. Nangyari ang insidenteng yon. Hindi ko alam kung paano magpapalusot. Nadinig ko na lamang si tatay na nagpaalam kay Wena at sinabing may pupuntahan pa kami, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tahimik si tatay noong pauwi kami at pagdating sa bahay ay parang madidinig mo ang mga kuliglig sa sobrang katahimikan. Hindi ko po alam kung paano sisimulan ang usapan. Guilty po ako kaya may kaba at takot ako sa dibdib. Kung dati nakakapag-deny pa ako kasi wala namang katotohanan ng mga hinala ni tatay, pero iba po yung araw na yon kasi totoo ang sitwasyon at ayokong magsinungaling kay tatay. Papadudot, hindi ko pa nga po boyfriend si Onad pero kumukuha po ako ng pagkakataon talaga kung paano sasabihin kay tatay na may nanliligaw na sa akin. Sa edad kong yon ay natatakot pa akong magsabi sa tatay ko na parang isang minor de edad. Parang nag-timer si tatay, ilang minutong tahimik nang biglang ayon, nagsimula na ang konfrontasyon. Yung tayo niya nga pala ay maraming ibig sabihin yon. Kaya hinanda ko na ang sarili ko. Tay? Bakit? Po? Bakit mo ako tinatawag? Wala po. Wala. Opo. Opo, pero wala. Ibig ko pong sabihin, wala po akong sasabihin. Wala kang sasabihin. Wala po. Sigurado ka? Po? Na-promote po ako. Mabuti. Hindi po ba kayo masaya? May dapat bang ipagsaya? Yung promotion ko po. Saka na natin i-celebrate yan. Unahin muna natin yung dapat unahin. Kakain na po tayo? Maaga pa. Maghahain na po ako. Maaga pa nga. Para mamaya po nakahain na. Maupo ka nga. Opo. Anong opo? Upo. Okay po. O ngayon, may sasabihin ka ba? Ako po? Dalawa lang naman tayo dito. Opo. Anong opo? Sagutin mo ang tanong. Sorry tay, medyo nahihilo ako. Ano po bang tanong? Sige, kung hindi mo masagot ang tanong na kung may sasabihin ka ba sa akin, papalitan ko ang tanong. Ano yung sinabi ni Wena? Ewan ko nga po dun. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi po, hindi ko po gagawin yon. Nagsasabi ka ng totoo. Tay, kasi… Makikinig ako. Sabihin mo lang ang totoo. Tay, wala pa po talaga akong boyfriend. Totoo po yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Naniniwala ako sa'yo. Salamat naman. Pero tay… Ano?
Tay, may... Ano ba yan? Bibitinin mo ba lahat ng sasabihin mo? Tay, may naliligaw po sa akin. Ano? Ayan na nga pong kinakatakot ko kaya ayaw kong sabihin sa inyo eh. Ayoko pong magalit kayo. Sana po hindi ko na lang sinabi. Hindi naman ako galit. Nabigla lang ako. Salamat, Tay, at naiintindihan nyo. Wala akong sinabing naintindihan ko. Ang sabi ko, hindi ako galit. Salamat pa din po at hindi kayo galit. Ay, kailan pa nanliligaw yung sinasabi mo? 5 years na, Tay. 5 taon? 5 taon? Ngayon ko lang nalaman? Hindi ko po sinasabi sa inyo kasi nanliligaw pa lang naman siya at hindi ko pa naman siya sinasagot. Ah, ibig mong sabihin, sasagutin mo muna siya bago mo sabihin sa akin. Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, ayoko po kasing mag-isip kayo kaya hindi ko na sinasabi. 5 taon? Opo. Ay, anong estado niya? Tay, mabait po si Onad. Onad pala ang pangalan. Opo, sobrang bait po niya. Mabait? Santo ba siya? Tay naman. Mabait lang sa umpisa mga yon. Tay, 5 taon na po pero consistent siya na mabait. Kahit na. Pero mabait po talaga siya. Ay, sige. Gusto ko siyang makilala. Po? Talaga po? Opo, ipapakilala ko siya sa inyo. Papadudod parang nabunot ang 5 taon ng malaking tinig sa lalamunan ko. Parang bumuka ulit yung 2 bato na umiipit sa akin. Sobrang saya ko noon. Una dahil sa nagkalakas loob ako na masabi kay tatay at pangalawa ay gusto siyang makilala ni tatay. Hindi niya kinontra ang sinabi ko. Hindi siya nagalit. Pero kilala ko si tatay, alam kong kinikimkim niya lang ang galit pero kilala ko din siya na hindi niya naman babastusin o sasaktan si Onad. Kaya mas kampante ako na magiging maayos ang lahat. Hindi ako makatulog dahil gustong gusto ko nang masabi kay Onad ang lahat. Ayokong i-message o kahit tawagan siya sa telepono. Gusto kong masabi ko sa kanya ng personal at harapan yon. Kaya ang saya ng umaga ko at si tatay ay hindi nagsasalita. Nakatingin lang sa akin at pinagmamasdan ang bawat kilos ko. Nakabuo na po ako ng tapang kaya gusto ko ding ipakita sa kanya na masaya ako at magkakakilala na sila ni Onad. Mula pag-alis ng bahay hanggang sa pagdating sa opisina ay parang nakapako ang ngiti ko sa labi ko. Malapit na ako sa opisina at nakita ko si Onad. Tatawagan ko sana pero napansin kong may kausap siya. May kasama siya at sa tapat ng opisina ay nakita kong bumalik siya sa babaeng yon. Nakita kong humalik siya sa babaeng yon. At hinalikan din siya bago ito umalis at pumasok si Onad sa opisina. Ang sakit, Papadudot. Kung anong saya ko noong una ay dinoble ang sakit at lungkot ng dibdib ko. Good morning, mahal. Tumigil ka nga. Sorry, wala naman nakarinig eh. Nadinig ko. Para sa'yo naman talaga yun. Pues hindi maganda pakinggan. Wow, mali nang gising yung babe ko ah. Anong babe? Ano ako, baboy? Grabe ka naman. Mas grabe ka. Sandali, parang hindi na joke yan ah. May nagjo-joke ba dito? Teka, naguguluhan ako. Naguguluhan ka? Hindi ba mas nanggugulo ka? Nanggugulo? Sinong ginugulo ko? Buhay ko. Ano? Pwede ba? Marami pa akong trabaho. Biyernes ngayon. Hindi ba tapos na natin kahapon yung mga kailangan tapusin? O dapat easy na lang tayo ngayon? Easy? E di mag-easy ka. Ako may hiya. O bakit naman napasok yung hiya? Kasi sinusweldohan ka, tapos mag-i-easy ka. Normal naman dito yun ah. Yung tatapusin lahat ng trabaho ng mas maaga para may oras na puro pahinga na. Pues hindi ako yon.
Kahit pagod ako sa'yo, kailangan kong kumilos. Sandali lang ha. Una, hindi ko alam kung bakit galit ka. Tapos, hindi ko maintindihan kung anong kinagagalit mo. Tsaka, saan ba nanggagaling yung galit na yan? Isa lang sagot niyan. Ikaw. Ako? Bakit ako? Alam mo, iwan mo na ako. Padating na yung ibang mga kaopisina natin. O ano naman ngayon kung parating na sila? Gusto mo bang madinig nila pinag-uusapan natin? Hindi ko nga alam kung anong pinag-uusapan natin eh. Kasi nga, wala kang pakialam. Ano ba yan, Mildred? Kung ano-ano na nagiging topic natin. Anong kung ano-ano? Ikaw lang involved dito. Diretsuhin mo na kasi ako. Hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan eh. Mabuti habang maaga nakita ko na yung ugali mo. Oh, ano meron sa ugali ko? Sinungaling. Anong sinungaling? Hindi ko matandaan kung kailan ako nagsinungaling sa'yo. Kagagawa mo lang, hindi mo na matandaan? Please naman, Mildred. Ano bang ginawa ko? Hindi mo ba maalala o ayaw mong aminin? Hindi ko nga alam kung anong pabubulaanan ko tsaka kung anong aaminin ko eh. Kasi hindi ko naman alam kung ano sinasabi mo. Onad, isipin mo kung anong ginawa mo bago ka pumasok ng opisina. Ginawa? O ano, hindi ka makasagot? Iniisip ko pa kung anong sinasabi mong ginawa ko kanina. Naku naman, binigay ko na ng buo, ayaw pa din aminin. Papunta dito, nagtaxi lang naman ako. Yun lang yung ginawa ko. Sinong kasama mo sa taxi? Yung driver. Pilosopo ka ah. Totoo naman eh. May kasama kang babae. Sa taxi? Wala akong kasamang babae. Nakita ko magkasabay kayong lumakad papunta dyan sa harap. Magkasabay lumakad sa harap? Oo. Pero hindi kami magkasabay sa taxi. Nagkita lang kami dyan sa tapat. O, edi inamin mo na nakikipagkita ka. Hindi ako nakikipagkita. Nagkita kami kanina. Iba ka, parang proud ka pa. Nakakahiya naman sa'yo. Hinalikan mo pa siya sa pisngi kanina. Bastos ka, magtatawa ka pa. Alam mo, mamaya ako sasagutin yung tanong mo pag uwi natin. Para mas klaro. Papadudot, gigil na gigil ako kay Onad ng mga oras na yon. Nahuli ko nang may kasamang iba tapos pagtatawanan lamang ako. Hindi pa doon natapos ang lahat, Papadudot, ayaw pa niya akong sagutin kaagad. Paglabas na lang daw namin. Maya't maya siyang dumadaan sa tapat ng table ko tapos ay nakangiting kakaway. Mas lalo niya akong inaasar. Kahit na galit na ako ay ayokong mag-iskandalo. Kaya tumahimik na lamang ako. Yung sagot niya nga ay ayaw ko na sanang madinig. Yung tipong gusto ko sana pagtapos ng trabaho ay umalis na ako kaagad. Gumawa na ako ng paraan kung paano ako makakalabas nang hindi niya nakikita. Sabi ko, kunwari ay magbabanyo ako. Tapos doon ako sa likod ng opisina at dadaan palabas. Kaso paglabas ko sa likod ay nandun pa rin si Onad at naghihintay. Ina-anticipate niya talaga, natatakas ako at sa likod ako dadaan. Ewan ko kung predictable ba ako o kilala niya lamang akong masyado. Ayun nga po, Papadudot, na corner ako kaya hindi na ako lumaban pa. Tahimik na lamang akong sumama sa kanya. Sa totoo lang ay gusto ko talagang malaman kung ano ang idadahilan niya. Ewan nga kung bakit. Mas nangingibabaw yung pagbigyan ko siya kesa sa galit ko. Naglakad lang kami sa kanto ng opisina at ilang sandali pa ay nakita ko ang babaeng humalik kay Onad na papalapit kung nasaan kami. Gusto kong pagsasampalin ang mukha ni Onad at umalis pero hindi ko nagawa, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gusto kong humakbang paalis. Pero yung paa ko ay parang ipinako doon sa kalye at hindi ko maigalaw. Pagtapat sa amin ng babae ay nakangiti pa ito at gigil na gigil tuloy ako dahil inaasar pa ako ni Onad. Mas tumaas ang gigil ko nang humalik na naman sa pisngi ng babae si Onad. Sa kanya ay pinakilala sa akin ang babaeng yon. Tinawag niya itong Ate Ann. Napatahimik ako nang madinig ko ang tawag niya. Nakatatandaan niya pala itong kapatid na nasa probinsya.
Lumuwas lamang sa Maynila dahil may inaasikaso at para maibigay ni Onad ang mga ipapadala niya sa mga magulang nila. Napahiya ako, Papa Dudut. Gusto kong magpakain sa lupa noong mismong oras na yon. Si Ate Ann pala ang panganay na kapatid niya at siya ang nagpaaral kay Onad ng akuin nito. Sa mga magulang ang responsibilidad sa pagpapaaral sa kanya hanggang sa makatapos nga ito. Napakabait ni Ate Ann, niyaya pa niya kaming kumain sa labas para daw makapagkwentuhan. Sumama naman agad ako, Papa Dudut, pero kung si Onad lang ang magyayaya at dalawa lamang kami ay malamang na hindi ako sumama. Pero iba yung kasama ang kapatid niya at makakakwentuhan ko pa. Madami itong kwento at karamihan doon ay tungkol sa pagiging mabait ni Onad. Dahil sa mga kwentong yon ay mas lalong napamahal ako kay Onad. Kaya tinanggal ko na ang pag-aalinlangan ko at plinano ko na ang pagpunta ni Onad sa bahay, Papa Dudut. Mas gusto ko nang magkakilala agad sila ni Tatay. Tay, papaalala ko lang po na ngayon dadalaw si Onad ha. Bakit siya dadalaw? Multo ba siya? Tay, patawa. Sa kwarto lang po ako. Tawagin niyo na lang ako pag nandyan na siya. Tay! Oo na! Tao po! Tao po! Sino ka? Good evening po. Ako po si Onad. Nandyan po ba si Mildred? Mildred? Walang Mildred dito. Baka mali ka nang napuntahan. Po? Pero tama naman po yung binigay sa akin na address. Baka hindi dito yon. Sige na, umalis ka na. At marami pa akong gagawin. Pero dito po kasi yung... Tay, ano yon? Ha? Ang alin? Nadinig ko kumalabog yung pinto. Wala, may tinaboy lang ako na ipis. Hello, Onad? Nasaan ka na? Nandito sa tapat ng pinto nyo. Ha? Sandali. Bakit hindi ka kumatok? Kumatok ako. Sabi sa akin, hindi ka raw dito nakatira. Sino may sabi? Ah, si Mildred ba ang hinahanap mo? Ang dinig ko kasi sabi mo, Alice. Po? Ang layo naman po ng alis sa Mildred. Ay, tuloy ka, Onad. Salamat. Tatay ko, si Tatay Alex. Tay, siya si Onad. Siya ba? Opo, nagpakilala na po ako sa inyo kanina. Oh, nagpakilala na pala siya, Tay eh. Hindi ko kasi nadinig. Maingay kanina. Oo nga Mildred, baka masyado lang maingay sa labas kanina. Upo ka. Sandali kukuha ko ng maiinom. Magiinuman kayo? Tay, juice. Juice ang sinasabi ko. Sandali lang, Onad ha. Pasensya na ha. Pero wala akong tiwala sa'yo eh. Alam ko po, hindi nyo naman po ako pagsasaraan ng pinto kung okay ako sa inyo. Pero naiintindihan ko po kayo. Tatay kayo kaya naiintindihan ko na pinoprotektahan nyo lang si Mildred. Mabuti alam mo. Kaya iwan mo na siya at wag mo na siyang guluhin. Hindi ko po siya ginugulo. Totoo po ako sa kanya. Alam ko na yung mga ganyang hirit. Kaya hindi mo ako maluloko. At hindi ako papayag na lukuhin mo din ang anak ko. Hindi ko po siya niloloko. Seryoso po ako sa anak nyo. Hindi na ako nakikiusap ha. Sinasabihan na kita. Iwan mo na ang anak ko. Pasensya na po pero hindi ko po kayang gawin yan. Kung may pwedeng magpalayo po sa akin, si Mildred lang po yun. Mayabang ka pala eh. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Anong totoo yan? Ha? Wala. Onad, eto juice. Uminom ka muna. Salamat. Nakakatuwa naman. Ang alin? Kasi mukhang nagkakasundo kayo ni Tatay. Ha? Tay, sabi ko sa inyo mabait si Onad eh. Anak,
may gusto lang akong sabihin. Sa itsura niyang si Onad, parang mas matanda ka sa kanya. 6 years ang tanda ko sa kanya, Tay. Pero wala naman pong diferensya yon. Opo, Tay, napatunayan ko na po yun. Anak, pag-isipan mo muna yung pinapasok mo. Huwag kang mag-alala sa akin, Tay. Nasa tamang edad at pag-iisip na po ako. Pasensya ka na, Onad. Ganyan lang si Tatay. Papadudot dahil sa unang pagdalaw ni Onad sa bahay ay nagkalakas ng loob na ito na palaging dumalaw sa akin. Masaya ako pero syempre hindi si tatay. Sinusundo ako palagi ni Onad papasok sa opisina at sa pag-uwi ay hinahatid niya naman ako. Hindi na ako natatakot na magtago kasi nagkakilala na naman sina Onad at tatay. Paminsan-minsan ay nakakalabas kami para kumain sa restaurant o kaya ay manood ng sine o maglakad-lakad lang. Pero hindi po kami nagyayakapan o naghahawakan ng kamay kapag nasa pampublikong lugar. Nahawakan lamang ni Onad ang kamay ko kapag inaalalayan niya ako. Ang hindi ko alam noon ay may mga balak pala si tatay kung paano kami mapaglalayo ni Onad. Minsan ay hindi ko maintindihan na bigla na lamang magsasabi si tatay na ihahatid ako sa opisina ng napakaaga. Nag-almusal na lamang kami sa labas para naman hindi ako masyadong maaga sa opisina. Kapag nagkakaoras kami ni Onad para lumabas ay nagugulat kami na nandoon sa pupuntahan namin si tatay. Na kesyo napadaan daw siya, tapos since nandun na siya ay sasaluhan na raw niya kami. Ayos lang naman po yun. Nasubukan niyo na po bang itanong yan sa sarili niyo? Hoy, huwag kang mayabang. Nasa pamamahay kita. Wala po ako sa loob ng bahay niyo. Nandito lang po ako sa tapat. Tsaka hindi po ako mayabang. Nangangatwiran lang po ako. Dahil sa'yo, lumayas ang anak ko. 3 araw na. Pag may nangyari sa kanya, hindi kita mapapatawad. Kapag may nangyari sa kanya, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. At pati kayo. Hindi ko kayo mapapatawad. Maayos kami bago ka dumating. Ilang taon na po kami magkakilala ni Mildred. Maayos naman po siya mula noon. Kasi nga, ginulo mo kami. Hindi po sa akin ang galing ang gulo. Ano bang pinagmamalaki mo? Wala po. Pero ang may pagmamalaki ko lang ay yung pagmamahalan namin ni Mildred. Lolokohin mo lang ang anak ko. Paano niyo ho nalaman? Kakakilala niyo lang sa akin, nahusgahan niyo na ako agad. Dahil yun ka. Alam niyo, hindi naman makakabalik si Mildred kung mag-aaway tayo eh. Baka naman po pwedeng magkasundo na tayo kahit ngayon lang. Para lang mahanap natin siya. Huwag na po kayong umiyak. Baka makasama pa yan sa inyo. Isipin na lang po natin kung saan pwedeng magpunta si Mildred at kung sino yung pwede niyang puntahan. Wala akong ibang maisip eh. Sa mga kamag-anak niyo po kaya, Tinanong ko na ang mga kamag-anak ko at kamag-anak ng nanay niya. Wala daw sa kanila. may kakilala po ba kayong kaibigan ni Mildred? Sa opisina po kasi wala siya masyadong kaibigan eh. Yung ilang nakakakilala sa kanya, tinanong ko na sila. Wala daw po silang alam. Wala na akong ibang maisip eh. Saan po kaya pupunta yun? Hanggang ngayon po kasi nakapatay pa rin po yung cellphone niya eh. Oo nga eh. Hindi ko din siya matawagan. Nag-aalala na ako. Minahon po kayo. Mas kailangan natin mag-isip para mahanap natin si Mildred. Patawarin mo ako Po? sa mga nasabi at nagawa ko sa iyo. Patawarin mo ako. Naging madamot ako. Hindi ko na naisip ang kaligayahan ng anak ko. Sabi ko nga po sa inyo, naiintindihan ko kayo. Salamat. Kaya lakasan niyo po yung loob niyo. Mahanap din po natin siya. Anak ko, nasan ka na ba? Pinapangako ko na hindi na ako hahadlang sa pagmamahalan niyo ni Onad. Bumalik ka lang. Dito po ba sa lugar niyo wala siyang kaibigan? Dito sa amin, wala naman. Yan lang kapitbahay namin na si Lena, nakababata niya. Ito pong kapitbahay niyo, yung katabi niyong pinto? Ang lapit lang po pala. Pero natanong niyo na po ba si Lena kung nandyan sa kanila si Mildred? Hindi pa. Sa sobrang layo ng pag-iisip ko, nawala sa isip ko na tanungin si Lena. Mabuti pa po, tanungin na natin siya. Tara, ayan lang sila sa kabila. Hindi na po kailangan. Anak! Mildred! Anak! Huwag ka nang magalit sa akin.
Hindi po ako galit. Gusto ko lang pong ma-realize niyo yung mga nangyayari. Naiintindihan ko na. Ayos na kami ni Onad. Alam ko po. Teka, alam mo? Oo. Mula nung Biyernes, tiyan na ako nagtatago kila Lena. Sinabi ko sa kanya na dun muna ako. Kaya nakikita ko at halos nadidinig ko lahat ng mga nangyayari dito. Mula nung Biyernes, nandiyan ka lang kila Lena. Opo, Tay. Pasensya na at ginawa ko yun. Gusto ko lang namang makapag-isip at mabigyan din kayo ng oras para mag-isip. Oo anak, nagising na ako. Patawarin mo ako sa sobrang paghihigpit. Mabait na tao si Onad, kaya lalo akong hindi nakukontra sa inyo. Salamat po, Mang Alex. Pwede mo din naman akong tawaging tatay. Po? Oh, huwag kang magulat. Basta, ang hiling ko lang sa'yo ay mahalin at alagaan mo ang anak ko. Opo, maraming salamat po. Hoy, ano ba yung usapan nyo? Nanliligaw pa lang si Onad, Tay. Wala pa kaming relasyon. Sagutin mo na kasi si Onad. Papa Dudut, hanggang ngayon ay natatawa ako kapag naaalala ko na hindi nila ako hinanap sa pinakamalapit na lugar na pwede kong pinuntahan. Sa totoo lang ay naisip ko yung kasabihan na mas hindi iisipin ng tao ang pinakamalapit kundi ang malalayo. Sinubukan ko lang naman po kung totoo at napatunayan ko na mas madalas sa hindi ay effective siya. Halos magkatabi yung mga pinto ng bahay namin ni Lena. Kaya nung akmang pupuntahan ako ni tatay ay bigla ko nalang binuksan yung screen door ni Lena. Sa ngayon, Papa Dudut, ay magkasundo na po si tatay at si Onad. As in, sobrang magkasundo sila. Dahil na din sa nakita ni tatay kung gaano katotoong tao si Onad at lalong nakita niya kung gaano katotoo ang pagmamahal nito sa akin. 2 taon na po ang nakakalipas noong mangyari ang mga ikinuwento ko. Noong 1 taon ay nagpakasal na kami ni Onad at sa awa ng Diyos ay nakahabol pa na mabiyayaan ng anak. Isang batang lalaki na pinangalanan kong Onyx. Ang On ay galing sa pangalan ni Onad at ang X naman ay galing sa pangalan ni tatay na Alex. 1 taon na po siya ngayong taon na ito at kitang-kita ko kina tatay at Onad na mahal nila si Onyx. Sa pagmamahal nila na yon ay kitang-kita ko rin kung gaano nagsisimula ang pagiging mahigpit nila kay Onyx. Pinagsabihan ko kaagad ang dalawa na una ay lalaki ang anak ko. Baka maging matandang binata kapag hinigpitan nila. Nagpapalusot pa ang dalawa pero alam kong napahiya sila at na-realize nila ang mga sinabi ko. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa aking kwento, Papa Dudut. Pagpalain po ang Barangay LS 97.1 at naway patuloy na mamayagpag ang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mildred. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS. In Mega Manila, 97.1. Forever.